Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Mga kapatid, tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ngayon tayo muli ang tinitipon bilang nagkakaisa niyang bayan. Ating itaas ang ating mga panalangin at mga intensyon sa pagdiriwang. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang, ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ginawa mong mga bagong nilikha sa pamamagitan ng anak na naging aming kamukha. Ipagkaloob mo sa amin ang pagpapala na kami maging gaya niyang dakila, pakundangan sa kanyang pag-ako sa aming dalita bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Kung makita ni Numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang dihahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual, may kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhin ng dyablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo.
At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilika. Dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, san nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan nakatalo ng mga alagad ni Juan ng isang Hudiyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi, Rabi, yaon pong lalaking kasama niyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinagtuhanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan siya ay maging dakila at ako na may mababa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Bien. Gayon din po sa manahikis sa atin through live streaming. Magandang umaga po. Sabi po ng matatanda, matuto kang lumugar. Pag sinabi hong ganun, simple lang ang ibig sabihin, dapat alam mo
kung asan ka. Dapat alam mo kung ano ang papel mo. Dapat alam mo kung ano ang gagawin mo. Si Juan, maliwanag sa kanya kung saan siya lulugar. Alam niya kung ano ang kanyang papel, kung ano ang kanyang gagawin, ang ihanda, ang pagdating ng mananakop. Bagamat maaaring nakakatukso para sa kanya na i-claim ang karangalan at sabihin siya na ang pangako ng Diyos. Sapagkat sa kanyang mga ginagawa, makikita ang kadakilaan ng Diyos. Sa kanyang ginagawa, makikita ang pag-ibig ng Diyos. Pero para kay Juan, may mas dadating sa kanya na dakila kaysa kanya. Kaya ginamit ni Juan yung imahen ng abay. O sa wikang Ingles, ang gamit na salita po ay bridegroom's friend. Kung sa ating kasalan ngayon, siguro ang tawag best man. Alam ni Juan na siya'y best man lang. Alam ni Juan, hindi siyang ikakasal. Sapagkat ginagamit sa lumang tipan ang paghahalintulad ng Diyos at ng Israel sa isang kasalan. Si Kristo inahalintulad na lalaking ikakasal at ang Israel ang kanyang kabiyak. Alam ni Juan, siya ang abay, siya ang best man, hindi siya ang ikakasal. Ano ang tungkulin ng best man? Ano ang tungkulin ng kaibigan ng lalaking ikakasal? Siya yung nag-aabala para sa kasalan, para doon sa dalawang nag-iibigan. Siya ang gumagawa ng lahat-lahat para maging masaya ang pagdiriwang. At sa kahulihan, siya ang nagbabantay sa silid ng mag-asawa, habang yung babae ay nasa loob at ang lalaki ay nadumpa sa labas. Siya ang nagbabantay para bigyan ng seguridad yung pagtatagpo ng dalawa. At kapag nakinig na niya ang tinig ng lalaking ikinasal, siya'y nagagalak, nagsasaya, sapagkat magtatagpo na ang dalawang nag-iibigan. Yun ang papel ni Juan, pagtagpuin ang Israel at ang Kristo upang maganap ang kaganapan ng pag-ibig ng Diyos. Alam ni Juan, yun lang ang kanyang papel. Hindi siya pwedeng mas mataas kaysa kay Jesus. Kaya sabi niya sa huling bahagi ng Ebanghelyo, kinakailangan siya ay maging dakila at ako naman ay mababa. Ano ang susi? Kababaan ng kalooban. Ito rin po ang paalaala sa atin. Sa ating mga ginagawa, parating ang ating ipapakilala ay si Kristo. Ang ating ipapakilala ay ang Diyos, hindi ang sarili natin. Kumisan, tukso po sa atin yun. Sa ating mga ginagawang paglilingkod, ang itinataas natin ay ang sarili, nalilimutan natin ang Diyos. Sa ating ginagawa, pinapasikat natin ay ang ating sarili, hindi ang Diyos. Ang tungkulin natin, ipakilala ang Diyos, dalhin ang kapwa sa Diyos, hindi ang sarili ang itataas. Kaya maliwanag kay Juan, hindi siya ang dapat maging dakila, kung hindi ang Diyos, si Kristo, na siyang mananakop ng sanlibutan. Kaya nawa maging halimbawa natin si Juan, upang malaman saan ba tayo lulugar, ano ang ating tungkulin, ano ang ating papel sa buhay na ito. Walang iba kung hindi ipakilala ang Diyos, ipakilala ang pag-ibig ng Diyos.
Ang lahat po ay magsitayo para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, tulad ni Juan, manalangin tayo na maging tapat sa ating bukasyon at misyon bilang mga Kristiyano. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, nawa ang aming pakikibahagi at pagmamalasakit ay maipaabot maging sa mga di kasapi ng ating pamilya, pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating binyag naway isagawa bilang isang panawagan para makisalamuha at makiramay sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataang lalaki at babae naway makinig sa Espiritu na nasa kanilang mga puso at tumugon sa mga ibinubulong nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga hinahamak, mga nalulumbay at mga dukha, naway makabatid ng mabuting balita ng presensya ni Jesus sa pamamagitan ng ating bukal sa loob na pakikitungo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng bunga ng biyayang dulot ng kanilang binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, maunawaan-nawa namin na kami tinawag mo upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaharian. Tulungan mo kaming makabahagi sa mapagligtas na gawain ng iyong anak. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Pagalo mong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan, at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas na hayag sa amin na katuparan ng iyong balak, ngayon ngay iyong pinakita sa tanan ang liwanag at tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa kapahayag ng anak mong ginigiliw na siya'y hindi naiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao naming magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayunong balala mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa Nemel Rey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol ni San Fernando at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Taglay ang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin,
Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas sa mga kaloob mong pangsamantala, makamta namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.